Ma'am Emily at saka si Liz at saka si Ahmed Green na unang nag-comment dito. Sabi ni Joliet Gamban, dapat may makulong, much better kung mga senator at congressman na involved sa flood control. That will make PBBM's image more fierce, great achievement din kung mapakulong pa mga pugante like Harrieta. Diyos ko. Na-analyze na po natin yan mga kaluis, di ba, na kung si Noynoy may 3 senator na nakulong, na-expose yung PDAF through Janet Lim Napoles. Si Noynoy ay nakapag-patalsik ng Supreme Court Justice. Then, dumating yung time ni Duterte, may napatalsik din na Supreme Court Justice. Pero isa lang ang senator na napakulong. Now, hindi pa tapos ang term ni BBM. Nagtatanong ako sa inyo, di ba, few days ago, ilan kaya sa mga senators ngayon ang ipapakulong ni BBM? You have to take note, inaantay pa ang resulta doon, okay, sa pipiliing ombudsman. And malaki ang factor or gagawin ng ombudsman para mapakulong itong mga senator, gaya nung time ni Noynoy. Di ba? So, ilan kaya dito sa kanila mapakulong? Pero, yun na nga, nakikita na natin dito na unti-unting na-expose itong mga korupsyon ng mga nasa Senado. Ito ng mga DDS, ng mga politicians, ay talagang puntirya din nila ang mga congressman na may mga flood project, di ba? May flood control projects na source din ng corruption. Tulad ni Mayor ng Baguio City na si Magalong, ay talagang nakakagulat tayo na bakit parang pumapapel. Marami akong alam dyan. Kaninong source galing yun? And you have to take note na DDS po yan si Magalong. So, siyempre, sino nag-feed kay Magalong? Yung kampo ni Duterte. Di ba? Yung pro-Sara. Para siraan ito si Martin Romualdez. Halata naman talaga ang papel ni Magalong. Di ba? Noon pa yan, nung time pa ni Duterte. You have to itong malaking utang kay Duterte. Di ba? Ginawa siyang testing SAR pero siya nag-violate, di ba? And then pinatawad pa ni Duterte. Ganoon naman si Duterte sa kanyang mga mga panatiko. So